May pagkakataon ba na nauupo ka sa harap ng pagkain, pero parang wala kang gana? Kahit paborito mo pa dati, parang hindi mo na gusto. Isang subo pa lang, parang busog ka na agad. O minsan, wala talagang interes kumain. Kung nararanasan mo ito, hindi ka nag-iisa. Maraming seniors ang dumadaan sa ganitong sitwasyon. At ang problema, hindi lang ito simpleng pagkawala ng gana. Kapag tuloy-tuloy itong nangyari, pwedeng humina ang katawan, bumaba ang resistensya at mas madaling dapuan ng sakit. Pero narito ang magandang balita. May mga simpleng paraan para ibalik ang gana sa pagkain. Hindi ito komplikado, hindi rin mahal, at kaya mong simulan kahit ngayong araw. Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang 9 na tips sa pagkain para sa seniors na walang gana kumain. Unti-unti nating babawiin ang sigla mo at ang lakas ng katawan mo. Simulan natin sa unang tip. Ang unang sikreto ay huwag pilitin ang sarili na kumain ng marami agad. Maraming seniors ang nagkakamali dito. Iniisip nila na kailangan nilang ubusin ang isang buong plato kahit wala silang gana. Ang nangyayari, lalo silang nadidismaya. At minsan tuluyan pang nawawala ang interes sa pagkain. Sa halip, subukan mong kumain ng kaunti pero madalas. Halimbawa, imbes na 3 beses ka kumain ng malalaki, gawin mo itong 5 o 6 na maliit na kain sa buong araw. Kahit konting prutas, konting sabaw, o kalahating tinapay lang. Ang mahalaga, may pumapasok sa katawan mo. Isipin mo ito parang pagdidilig ng halaman. Hindi mo naman binubuhos lahat ng tubig isang beses lang. Paunti-unti, pero tuloy-tuloy. Ganon din ang katawan mo. Mas madali itong tanggapin ang sikmura mo. At mas hindi ka mapapagod kumain. May isang lolo na nakausap ko, halos wala na siyang gana kumain dati. Pero nang ginawa niya itong paraan, unti-unti bumalik ang lakas niya. Hindi biglaan, pero tuloy-tuloy ang pagbabago. Ngayon, pumunta tayo sa pangalawang tip. Gawing mas kaaya-aya ang itsura ng pagkain. Aminin natin kahit sino, mas ginaganahan kumain kapag maganda ang presentation ng pagkain. Kahit simple lang, kung mukhang masarap, mas nakakagana. Subukan mong lagyan ng kulay ang plato mo. Halimbawa, magdagdag ng gulay na makulay tulad ng carrots, pechay o kamatis. Kung may prutas, ilagay sa gilid ng plato. Kahit simpleng ayos lang, malaking bagay na iyon. May mga seniors na nagsabi na kahit hindi sila gutom, kapag nakita nila na mukhang masarap ang pagkain, napapakuha sila ng isang subo hanggang sa tuloy-tuloy na. Psychology ito. Hindi lang sikmura ang kailangang gisingin, pati mata at isip. At tandaan mo, hindi kailangang mamahalin ang pagkain para maging kaaya-aya. Kahit simpleng ulam, basta maayos ang pagkakalagay, nag-iiba ang pakiramdam mo. Ngayon ito ang pangatlong tip at ito ang madalas hindi napapansin. Kumain kasama ang ibang tao. Napansin mo ba, kapag may kasabay kang kumain, parang mas dumadami ang nakakain mo? Iba ang epekto ng may kasama. Kapag nag-iisa kang kumakain, parang mabilis kang mawalan ng gana. Tahimik, walang kausap, walang saya. Pero kapag may pamilya o kaibigan, nagiging mas buhay ang pagkain. May kwentuhan, may tawanan, at hindi mo namamalayan na kailang subo ka na. Kung wala kang kasama sa bahay, pwede kang tumawag sa kaibigan habang kumakain, kahit simpleng usapan lang. O kaya sabayan mo ng panonood ng palabas na gusto mo. Ang goal dito ay alisin ang pakiramdam na nag-iisa ka. Dahil ang pagkain, hindi lang ito tungkol sa tiyan. Ito ay tungkol sa karanasan. At kapag mas magaan ang pakiramdam mo habang kumakain, mas nagiging natural ang gana. Sa puntong ito, gusto kong tanungin ka. Alin sa 3 tips na ito ang pinakamakakatulong sa'yo? Yung pagkain ng paunti-unti? Yung pag-ayos ng pagkain? O yung pagkain kasama ang iba? Dahil sa susunod na bahagi, mas lalalim pa tayo. May mga tips doon na pwedeng tuluyang magbago ng appetite mo. Lalo na kung matagal ka nang walang gana kumain. At kung umabot ka dito, ibig sabihin seryoso ka sa kalusugan mo. Mag-comment ka ng kakain ako kung nandito ka pa. Sa part 2, ipapakita ko sa iyo kung paano gamitin ang amoy at lasa
para gisingin ang gana mo. At isang simpleng trick na ginagawa ng ibang seniors para bumalik ang lakas nila kahit mahina na ang appetite. Magkita tayo doon. Kung napansin mo, may mga araw na kahit hindi ka gutom. Kapag may naamoy kang masarap, bigla kang nagkakaroon ng gana kumain. Amoy pa lang, parang nagigising na ang sikmura mo. Hindi ito aksidente. Malakas ang koneksyon ng amoy sa gana. Kaya kung matagal ka nang walang gana kumain, isa ito sa pinakasimpleng paraan para ibalik iyon. Ito ang susunod nating tip. Gamitin ang amoy at lasa para gisingin ang appetite mo. Subukan mong magluto o magpainit ng pagkain na may natural na mabangong amoy. Halimbawa, sabaw na may bawang at luya o simpleng sinigang na may maasim na sabaw. Kahit hindi ka pa kumakain, kapag naamoy mo na, unti-unti nagre-react ang katawan mo. May isang lola na halos ayaw na kumain dati. Pero tuwing naaamoy niya ang nilulutong sabaw sa kusina, napapaupo siya at nagsisimulang sumubo kahit kaunti, hanggang sa tuloy-tuloy na ulit ang pagkain niya. Ang sikreto dito, hindi mo pinipilit ang katawan mo. Ginagabayan mo lang siya at hindi lang amoy ang mahalaga, pati lasa. Kung mapapansin mo, kapag paulit-ulit ang pagkain, nakakasawa. Kahit gaano pa kasarap dati, kapag araw-araw pareho, nawawala ang excitement. Kaya subukan mong baguhin ang lasa kahit konti lang. Kung dati ay prito, subukan gawing sabaw. Kung dati ay maalat, subukan lagyan ng konting asim. Kahit simpleng pagbabago lang, malaking epekto na yon sa gana mo. Ngayon punta tayo sa susunod na tip. At ito ang madalas hindi napapansin ng marami. Uminom ng tamang dami ng tubig, pero huwag sobra bago kumain. Maraming seniors ang iniisip na mas mabuti kung iinom sila ng maraming tubig bago kumain. Pero minsan ito pa ang dahilan kung bakit nawawala ang gana. Kapag puno na ang tiyan mo sa tubig, natural lang na parang ayaw mo nang kumain. Kaya ang mas magandang gawin, uminom ka ng sapat na tubig sa buong araw. Pero iwasan ang sobrang pag-inom bago kumain. Bigyan mo ng space ang sikmura mo para sa pagkain. Isipin mo ito parang isang lalagyan. Kung napuno mo na ng tubig, saan pa papasok ang pagkain? Mas maganda kung balance lang. At may isa pang maliit na technique dito na pwede mong subukan. Uminom ng maligamgam na tubig o sabaw bago kumain. Pero kaunti lang, ito ay parang paghahanda sa sikmura mo. Parang sinasabi mo sa katawan mo na may paparating na pagkain. Simple, pero epektibo. Ngayon, ito ang susunod na tip at dito pumapasok ang emosyon. Alisin ang stress habang kumakain. Hindi mo ito madalas marinig pero totoo ito. Kapag ikaw ay stressed, malungkot o nag-iisip ng problema habang kumakain, bumababa ang gana mo. Kahit masarap ang pagkain, hindi mo ito na-appreciate. May mga seniors na nagsabi na kapag nag-iisa sila at nag-iisip ng mga alalahanin, halos wala silang makain. Pero kapag masaya ang usapan o magaan ang pakiramdam, mas nagiging natural ang pagkain. Kaya habang kumakain ka, subukan mong ilayo ang isip mo sa problema. Pwede kang makinig ng paborito mong music. Pwede kang manood ng palabas na nagpapasaya sa iyo. O kaya, kausapin mo ang kasama mo sa bahay tungkol sa magagandang alaala. Ang goal dito ay gawing positibo ang experience ng pagkain. Dahil ang katawan mo, hindi lang ito pisikal. Nakikinig din ito sa emosyon mo. At kapag mas magaan ang pakiramdam mo, mas nagiging bukas ang katawan mo sa pagkain. Ngayon, huminto tayo sandali. Sa 4 na tips na napag-usapan natin ngayon, alin ang pinakabago para sa iyo? Yung paggamit ng amoy at lasa? Yung tamang pag-inom ng tubig? O yung pag-iwas sa stress habang kumakain? Mahalaga ito dahil hindi mo kailangang gawin lahat agad. Pumili ka lang ng isa at simulan mo doon. Dahan-dahan lang. Walang pressure. Dahil sa susunod na bahagi, mas lalalim pa tayo. Pag-uusapan natin kung anong klaseng pagkain ang mas madaling kainin kahit wala kang gana. At isang simpleng teknik na ginagamit para hindi mapagod ang pagnguya at paglunok. Ito ang mga bagay na makakatulong, lalo na kung medyo nahihirapan ka ng kumain. And kung umabot ka dito,
seryoso ka talaga sa pagbabalik ng lakas mo, mag-comment ka ng do kung kasama pa rin kita. Sa part 3, ipapakita ko sa iyo kung paano gawing mas madali ang pagkain kahit sa mga araw na talagang wala kang gana. Magkita tayo doon. May mga araw ba na hindi lang kawalan ng gana ang problema, kundi pati ang hirap ng pagnguya at paglunok, yung tipong gusto mong kumain, pero parang nakakapagod, parang bawat subo, effort, kaya imbes na kumain ka pa, mas pinipili mong tumigil na lang. Kung ganito ang nararamdaman mo, mahalagang maintindihan mo ito. Minsan hindi talaga gana ang problema, kundi kung gaano kadali kainin ang pagkain. Kaya ito ang susunod nating tip. Piliin ang pagkain na mas malambot at madaling nguyain. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo sa matitigas o mahihirap nguyain na pagkain kung nahihirapan ka na. Sa halip, piliin mo yung mas gentle sa bibig at sikmura. Halimbawa, imbes na pritong karne na medyo matigas, subukan mong gawing sabaw o nilaga. Mas malambot, mas madaling lunukin, at mas magaan sa pakiramdam. Pwede ka rin magdagdag ng lugaw, sopas, o ginisang gulay na malambot ang pagkakaluto. May isang lola na dati halos hindi na kumakain kasi napapagod siyang ngumanga at ngumanga. Pero nang binago nila ang texture ng pagkain niya, naging mas madali para sa kanya na kumain ulit. Hindi na siya napapagod at unti-unti bumalik ang gana niya. Hindi ibig sabihin nito na mahina ka. Ibig sabihin lang ina-adjust mo ang paraan para mas bagay sa katawan mo ngayon. Tandaan mo, mas importante na may nakakain ka kaysa wala. Ngayon ito ang susunod na tip at ito ang madalas nakakalimutan ng marami. Magdagdag ng konting paborito mo sa pagkain. Kapag wala kang gana, minsan kailangan mo ng konting spark para maengganyo ka. Isipin mo, ano yung pagkain na talagang gusto mo kahit konti? Pwedeng prutas na paborito mo. Pwedeng konting ulam na matagal mo nang hindi nakakain. Pwedeng kahit simpleng sausawan na nagbibigay ng lasa sa pagkain. Hindi mo kailangang damihan. Kahit konting dagdag lang. Minsan iyon na ang magpapasimula ng gana mo. May mga seniors na nagsasabi na kahit wala silang gana sa buong plato, kapag may isang bagay na gusto nila sa pagkain, napapakuha sila ng unang subo. At minsan, iyon lang ang kailangan para magtuloy-tuloy. Ito ang psychology ng pagkain. Hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo. Kailangan mo lang bigyan ng dahilan ang katawan mo para magsimula. Ngayon ito ang susunod na tip at ito ang magbibigay sa iyo ng mas matibay na foundation. Siguraduhin na may sapat na nutrisyon ang bawat subo. Dahil kung kaunti lang ang nakakain mo, mas lalong importante na bawat subo ay may laman na sustansya. Hindi kailangang marami, pero dapat quality. Halimbawa, pwede kang magdagdag ng itlog sa pagkain mo para sa protina. Pwede ring gatas or fortified drinks kung kaya ng katawan mo. Pwede ring malunggay, kalabasa, o iba pang gulay na may vitamins. Ang goal dito ay simple, kahit konti ang nakakain mo, may pakinabang pa rin ang katawan mo. May isang lolo na hindi na makakain ng marami, pero sinigurado ng pamilya niya na bawat kain niya ay may sapat na nutrisyon. Kahit maliit ang porsyon, sapat ang lakas na nakukuha niya para makagalaw araw-araw. Hindi dami ang labanan, kundi kalidad. At ngayon, gusto kong pagsamahin ang lahat ng napag-usapan natin. Kung wala kang gana kumain, hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo sa lumang paraan. Pwede mong baguhin ang diskarte mo. Pwede kang kumain ng paunti-unti. Pwede mong pagandahin ang itsura ng pagkain. Pwede mong gamitin ang amoy at lasa para gisingin ang gana. Pwede mong gawing mas magaan at mas madali kainin ang pagkain. At higit sa lahat, pwede mong gawing mas magaan ang karanasan ng pagkain. Dahil ang pagkain ay hindi lang tungkol sa tiyan, ito ay tungkol sa buhay. Sa lakas mo, sa araw-araw mong galaw, sa kakayahan mong gawin ang mga bagay na gusto mo. At kung mababalik mo ang gana mo, kahit unti-unti, malaki ang epekto nito sa buong katawan mo. Ngayon gusto kong marinig mula sa iyo. Alin sa mga tips na ito ang susubukan mo simula ngayon? Hindi mo kailangang gawin lahat agad. Piliin mo lang yung pinakamadaling simulan. At tandaan mo, bawat maliit na hakbang ay mahalaga. Kung umabot ka hanggang dito,
saludo ako sa iyo. Ibig sabihin, handa kang alagaan ang sarili mo. Mag-comment ka ng gawin ng seniors kung natapos mo ang video. At kung may kakilala kang senior na nahihirapan kumain, maari mo ring ibahagi ito sa kanila. Baka makatulong ito sa kanila tulad ng pagtulong nito sa iyo. Hanggang sa susunod, alagaan mo ang sarili mo. At huwag mong kalimutan, kaya mo pang bumawi.